Alright, so official na sa atin ang Tecno Camon 30 series at nasa akin ngayon itong Camon 30 5G. MediaTek Dimensity 7020 5G, 120Hz AMOLED display, 50 megapixel main camera, 5000 mAh battery na may 70 watts ultra charge. Ito yung base variant ng Tecno Camon 30 series, pero ano nga ba yung kaya nitong i-offer sa atin? Yung kumbaga, sabihin na natin, ito na yung pinakakaya ng budget mo. So, kailangan pa ba natin nung Pro? Kailangan pa ba natin nung Premier? So, yun yung malalaman natin sa video na ito. Kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. So para sa presyo nitong Tecno Camon 30 5G, meron tayong dalawang variant. So yung 8256, 11,999 pesos yon. While itong hawak ko ngayon, itong unit na nasa akin ngayon, 512 gigs, ang presyo naman nito is 13,999 pesos. Of course, meron tayong early bird promo para dito. If you want to learn more, nandyan sa description box. Check nyo na lang. And here's it guys, ang Tecno Camon 30 5G. You know, ganda ng design niya guys, pero medyo bibitinin ko muna kayo dyan kasi gusto ko munang pag-usapan yung camera nito, which is ito yung pinaka-highlight talaga ng phone na to. Para sa camera setup nito, meron siyang large sensor na 50 megapixel main camera na may OIS. May kasama itong 2 megapixel depth sensor sa likod at AI cam. Then yung front camera naman, meron siyang 50 megapixel na may eye tracking autofocus. Isa sa kakaibang camera feature na nakita ko dito sa Camon 30 5G ay yung tinatawag niyang AIGC portrait. Ito, meron tayong iba't ibang style, no? Meron siyang light style, love, graduation, and childhood. Ito yung mga nauusong AI-generated na image natin, no? So, dito guys, meron siya sa mismong camera app nitong Camon 30 5G. Pangalawa na gustuhan ko dito pagdating sa kanyang video recording. So, both rear or yung kanyang main camera at front camera kaya mag-shoot ng 2K 30 FPS, which is a very high resolution na yon sa ganitong price point. Usually kasi sa mga ganitong presyo, nasa 1080p lang yung resolution sa front camera, pero dito nasa 2K na. Tapos ang kinagandahan pa dito, nagustuhan ko rin yung pagkakaroon niya ng filters and frames. So pwede natin itong ipag-combine at yun, parang maging artistic tayo, or kumbaga parang kung gusto natin gumawa ng mga short montage, meron na tayo agad dito na pwedeng pagpilian na kahit hindi na natin i-edit. Now ito naman yung sample ng merong effect, no, or frame. Ito pa yung isa pang frame na pwede natin magamit dito. And then, ito naman yung combination ng frame plus filter. So, pwede natin gamitin yung dalawa. Nagulat din ako sa mga photos na nakuha ko dito sa Tecno Camon 30 5G, no? Kumbaga talagang may panglaban sila. At lalong-lalo na guys, yung portrait, no? Talagang nagustuhan ko yung pagkakaprocess sa image. Na-enhance lalo yung face ng subject. At bukod sa lahat, okay na okay yung pag-cut ng background to subject, which is yun yung pinaka-importante na para bang natural lang yung pagka-bokeh niya. Tapos alam din ng karamihan sa inyo na gustong-gusto ko yung dual view video, at meron tayo niyan dito sa Tecno Camon 30 5G. Nagustuhan ko to kasi pwede nating pagpalit-palitin yung layout niya. For example, pwedeng halos same size lang sila ng front and rear camera, or pwedeng mas maliit yung sa front camera, pwedeng mas malaki yung sa rear camera. Tapos sa front camera guys, kapag gagamitin natin to, meron siyang dual flashlight, no? Pwede natin i-adjust yung brightness nito and yung kanyang color tone. Pwede natin siyang gawing cool at pwede natin siyang gawing warm. Depende kung ano yung trip natin. Very useful to, lalo na kapag nasa madilim tayong lugar at gusto natin mag-picture or mag-video. Ganito yung itsura ng video recording guys dito sa main camera nitong Tecno Camon 30 5G. So I'm shooting 2K 30 FPS. So expect na maganda yung output natin dito, as you can see. Ayan. Yung pag-focus niya rin guys is okay siya. Smooth.
Ito naman yung sa front camera niya. And again, I'm shooting 2K 30 FPS. Kumusta yung dynamic range? For me, okay naman. Then, details, yep, okay din siya. Pero okay guys, kumusta para sa inyo yung camera performance nitong Tecno Camon 30 5G? Comment down below, pag-usapan natin yan. Overall guys, nagustuhan ko yung photos and videos na nakuha ko dito sa Tecno Camon 30 5G. Nag-enjoy ako sa paggamit ng filters and other effects na meron dito. Yung AI guys, very unusual siya pero meron siya dito. Okay, now balikan na natin yung design nito guys. Isang bagay na talaga nagustuhan ko dito sa design niya ay yung texture ng back panel nito guys. And of course, yung kanyang design. May ano siya eh. Parang marble na pagka-cloudy something na design. Basta hindi ko siya ma-explain pero napakaganda ng itsura niya kapag sa personal. Tapos very satisfying din yung touch niya na kahit na hindi natin siya lagyan ng case, which is hindi naman natin gagawin yon, di ba? Sobrang sarap niyang hawakan. Very comfortable hawakan. Saktong-sakto yung size niya. And then nagkaroon siya ng accent dito sa may side. Which is, ito yung isa sa nagustuhan ko rin. Ayan. Ito, nagkaroon siya ng character no, sa design niya. Metallic finish yung kanyang frame. Which is nag-akma naman or parang nag-contrast siya doon sa matte finish dito sa back panel. Tapos dito sa may bandang top, dito malapit sa camera module, meron siyang red dot dito. Mamaya guys, babalikan natin to pero breathing light to. Gumagana to, functional at talagang useful siya. So, medyo bibitinin ko muna kayo din ulit dyan. Pero yun nga, overall, very stealthy look yung design nito or itong colorway na napunta sa akin. At yun, na-appreciate ko yung pagkakaroon niya ng side accent dito na glossy. Sa left side nito, nandito yung kanyang SIM tray at meron siyang dual nano SIM slot. And then sa top part naman, nandito yung kanyang secondary speaker. And then, meron siyang IR blaster at yung kanyang noise cancelling microphone. Sa right side naman guys, nandito yung kanyang volume keys, yung kanyang power button. At sa bottom part naman, nandito yung kanyang main microphone, Type-C, at yung kanyang main speaker. Ito yung tunog ng speaker niya, just in case na magtanong kayo or hanapin nyo yung audio quality nito. Naka full volume na to guys. Pagdating naman sa display nito, meron siyang naka-pre-installed screen protector no, bukod pa dun sa tempered glass na provided doon sa box. So plus yun sa akin kasi kapag nasira na or gasgas na talaga yung nakalagay na screen protector dito, meron tayo agad na pamalit. Meron siyang 6.78-inch Full HD Plus AMOLED display na may 120Hz refresh rate. Meron siyang 360Hz touch sampling rate at umaabot hanggang 1,300 nits yung brightness. Meron itong wet hand touch na tinatawag just in case na pasmado ka tulad ko or nabasa yung screen, naliligo ka or nagsha-shower. Hindi ka mahirapan mag-navigate or gamitin ito kasi nga dahil dun sa feature na yon. So magdiwang lahat ng mga pasmado dito kasi kahit na hindi na kayo magpulbo or magpunas-punas habang naglalaro, makokontrol nyo na maayos yung screen nito. IP54 rated na rin pala ito guys, kaya yun nga, kahit na may matalsikan siya ng tubig or madumihan or malagyan ng alikabok, dito agad masasira. Nagustuhan ko yung overall display nito. Napaka-crispy, pop na pop yung kulay niya. AMOLED guys, so black is black. Tapos kung makikita nyo, sobrang nipis ng bezels nito at wala siyang chin guys. So symmetric siya. Kung gaano kapal yung sa top part, ganun dun sa ilalim. Widevine L1 na rin siya, so makakapanood tayo ng HD content sa Netflix, Disney Plus, and other streaming platform. Nagustuhan ko rin yung refresh rate nito guys kasi pwede tayong mamili between 60, 90, at 120Hz. Madalas kasi yung iba hanggang 120Hz lang, 60Hz and 120Hz. Dito meron pa tayong option dito na piliin yung 90Hz para alam niyo yun, mas balance siya, mas efficient siya sa battery, at the same time smooth pa rin siya. Now, pagdating naman sa performance nitong Tecno Camon 30 5G, naka-latest Android 14 na to, tapos powered siya ng MediaTek Dimensity 7020 5G. And then yun nga, meron tayong dalawang variant dito, 8GB of RAM tapos 256 na storage or 512GB na storage. Parehas silang merong 8GB na extended RAM, so may total tayong 16GB of RAM dito. 5000 mAh yung kanyang battery at supported siya ng 70 watts ultra charge.
tinesting ko kung gaano kabilis yung 70 watts ultra charge dito sa Tecno Camon 30 5G. And then nagulat ako dito kasi meron siyang tatlong mode or tatlong option na pwede natin pagpilian. Low power, and then meron siyang smart, and then meron siya yung hyper or yung pinaka max na 70 watts. Maganda yung may ganitong option kasi for example nasa bahay lang tayo at wala naman tayong lakad, so pwede natin siyang ilagay sa low power or dun sa smart para alam niyo hindi siya yung max talaga na 70 watts at kapag nagmamadali naman tayo at gusto natin ng fast charging, so pwede natin siyang ilagay sa option na yon. So anyway, yung nakuha nating test sa 30 minutes na charging test ay 15% to 85. So ganun siya kabilis. Tapos yun nga, balikan natin yung red dot na nandito sa likod ngayon. Ito yung indicator light na tinatawag ng Tecno. So meron siyang function which is kapag nag-charge, ito parang breathing effect. And then kapag merong incoming calls, yan, umiilaw din to. So meron lang siyang small touch dito na para bang hindi natin siya mapapansin. Pero ang maganda dito guys, naglagay sila dito pero functional siya. Chinay ko rin pala ito sa video recording, no, kasi para siyang para siyang light indicator sa mga camera. And yes, gumagana din siya kapag nag-video recording tayo at kapag merong timer yung sa photo. So yep, ito yung isa sa masasabi kong feature dito sa Tecno Camon 30 5G na hindi natin makikita sa ibang smartphone. May other performance feature din ito na makikita natin sa special function, at una dyan yung kanyang dynamic port. Ito yung parang dynamic island ng iPhone, no, na nag-expand yung banda sa may console, no, sa screen, tapos merong data doon, or for example, yun nga, may charging animation siya, which is okay din na makita natin sa ganitong smartphone. And then next is meron nga siyang MEMfusion, so yun nga, pwede natin iset yung kanyang virtual RAM or extended RAM up to 8GB. Marami pang iba dito guys. Meron siyang smart panel, smart hub, at isa sa pinaka-useful talaga lalo na sa gaming ay yung game mode. Ito, mas ine-enhance niya pa yung performance nitong Tecno Camon 30 5G, and then meron siyang side panel or game assistant, no, doon sa kapag naglalaro tayo mismo. So pwede natin kalikutin yon, pwede natin ibahin yung settings like yung brightness, pwede natin taasan, pwede natin i-max yung kanyang performance, pwede natin i-disable yung kanyang notifications. Very useful din itong feature na to lalo na kung competitive gamer ka. Speaking of gaming, tinest ko ito sa Call of Duty Mobile, sa Genshin Impact at sa Mobile Legends, at ito yung kanyang performance. And that's it guys for today's video. Ito po ang Tecno Camon 30 5G. So grabe, nagustuhan ko yung design na to. Hanggang ngayon tinitignan ko pa rin yung pattern niya dito sa likod. Napakaangas din kasi talaga. Very satisfied ako sa camera performance nito, both photos and videos, dahil yun nga, pwede tayong mag-shoot ng 2K resolution sa main at sa front camera. At makakakuha tayo dito ng magandang photos dahil nga sa kanyang AI features at yung kanyang algorithm mismo kapag nagpa-process na siya papunta doon sa output. Tapos yun, gustong-gusto ko rin yung display nito dahil sobrang nipis ng bezel, tapos symmetric siya, punch hole na,
AMOLED, 120Hz, naka-Widevine L1. So yun nga, mapag-gaming ka man, entertainment kapag nanonood, may enjoy mo yung display nito. And lastly, of course, sa performance. Hindi ko sinasabing pang bardagulan siya na talagang magagamit mo pang gaming, pero when it comes to Mobile Legends, nakita niyo naman guys na naka-max setting siya at very smooth yung gameplay nito. Sa Call of Duty Mobile, okay din siya sa multiplayer mode. Kitang-kita niyo naman na very smooth siya. Pero yun nga, doon sa Genshin Impact, which is a very demanding game yon, nasa low settings lang tayo dito pero medyo hirap siya, nagpa-frame drop. Pero ang importante is playable siya. So yun lang naman, very balanced kung day-to-day use mo lang siya gagamitin. Tapos Mobile Legends, Call of Duty Mobile. Madalas media consumption, panonood lang ng YouTube, ng Netflix. Pwede na itong Tecno Camon 30 5G para sa'yo. Again guys, if you're interested dito sa phone na to, yung official link na to nandiyan na sa description box. Check nyo na lang. Alright, so hanggang dito muna sa ngayon guys. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice!